Okay mga sir, nandito tayo ngayon sa Makina Moto Show 2025. Unahin natin Kymco, maglalabas sila ng bagong motor ngayon. Tapos tingnan natin kung ano yung mga ilalabas nilang mga bagong scooter ngayong 2025. Ayan, tatlong motor ang ilalabas ngayon ng Kymco Philippines. We are introducing the smaller brother of our Link series, our versatile $150 multi-functional scooter. Yan ang Kymco $150 na pinakabagong motor ng Kymco. Bali nilabas din nila yung pinakabagong AK Premium 575cc. Bali na mga naka-Brembo disc brake na to, ang presyo nito is 649,000 pesos. 575cc. Okay, sa mga pinunta natin dito sa Makina Moto Show, itong zone test. Marami itong mga bagong labas na scooter ngayon, ng mga extra spray legal. So yeah, isa-isayin natin. Ito na yung zone test na sinasabi nila na halos kasing laki lang din ng NMAX or ADB 150. Maliit nga siya. Sukatin natin. Tama nga sila, medyo saktong-sakto lang to. Kala mo 150cc lang yung dala mo. Ano, napaka-komportable rin. Ang liit-liit niya lang, no? Ito na siguro yung pinakamaliit na 400cc na motor na nakita ako. Okay, bago ko makalimutan mga sir, ano pala ako 5'10 rider. Sukatin natin kung gaano kataas to. Ayan, no, flat-footed ako. Halos kasi laki siya ng Lambretta or mga GTS na 300 ng Vespa. Mas malaki ang X-Max dito. Bali, ang cash price pala nito is 298, pero ang SRP niya is 328,000 pesos. Napakamura nito, abot kaya. Yung mga ibang gustong bumili ng scooter, pag-isipan nyo ito maigi mga sir. Maganda yung pagkakadesign nila dito. Sana matest ride natin to sa mga susunod na video. Bale, ito naman yung Zontes 400D. Yung isa kanina, Zontes 400M. 298,000 cash price. Ito naman, Zontes 400D. 318,000 cash price. Yan, pare-pareho sila ng makina ng M, tsaka D, tsaka yung isa, yung pinaka top of the line nila, ito yung adventure type. Ito medyo malaki na to mga sir, kumpara dito. 400cc rin, expressway legal na mga scooter. Paka-pogi nga talaga. 368,000 pesos mga sir. Nagkakaubusan na yata ng unit itong Zontes 400D adventure bike, ADB scooter. 318,800,000 pesos. 510 rider. Napakalaki nito mga sir. Yan, sana matest ride din natin to sa mga susunod natin mga video. Zontes 703F, parang kasing laki din ng motor natin, Triumph. Pero ito, mas malaki to. 3-cylinder mga sir, so sigurado napakaganda ng tunog nito. Try natin. Napakalaki dito sa harap oh. Hindi ko abot mga sir. 510 rider. Woohoo! Yan, hindi ko lang alam kung na-adjust yung suspension nito. Pero naka-center stand kasi siya, kaya hindi ko abot. Testingin natin, baba natin. Yon. 510 rider. Napakalambot ng clutch. Yan, mukhang kasama na yung mga crash guard nito oh. Tapos, napakalaki ng view dito sa unahan. Tapos, ang ganda rin ng TFT niya. Napakaangas din ng taillight, oh. LED lahat. Bali, dalawang taillight niya. Yung tambucho. Pero sa akin, talaga papalitan ko ng tambucho to, syempre, para malaman mo kung ano talaga yung tunog ng 3-cylinder engine. Angas na mukha, oh. So, ang price pala nito is 488,800 pesos. Zontes F703. Sana matest ride din natin to sa mga susunod nating video. So abangan nyo yan sa Dad Show YouTube. Siyempre dito sa Bristol hindi mawawala yung Fortress 400. Ito meron din tayong video nyan. Itong maliit na SRK 400. Parang normal na motor lang dahil sa liit niya pero 400cc. Okay, ito naman parang Honda Cab. Ang tawag nila dito is Prime Cab T125cc. Okay mga sir, isa pa sa mga pinunta natin dito, itong Royal Enfield Guerrilla 450. 450cc, single cylinder ng Royal Enfield. Parang copy racer na style. Medyo maliit-liit lang siya. 5'10 height na rider. Sukat na sukat mga sir. Medyo malambot yung clutch niya. Pinaliit na Himalayan. 450. 314,000 pesos. Panalo. Ito naman yung big brother niya. Himalayan, 450. 369 pesos. Single cylinder. Morbidelli. Ito na yung pinakabago ngayon na pinalit nila sa TRX 502. 359,000 pesos. 510 na rider. Medyo makitid yung profile niya dito sa unahan. Kaya medyo mas abot na abot ng rider. Ito naman yung naked version ng 502. Kasi ito parang Jabil. Oh. Solid. Cruiser type. 1000cc. Ng Morbidelli motorcycle. All-in din pala ang FKM motorcycle dito sa Makina Moto Show 2025. Like yung mga 500cc na motor, eto ganito yung gamit ni Idol eh. Tapos eto naman yung mga cruiser type. Yun din yung adventure type nila ng mga motor. Slick.
400, ganito yung kay Jay Katagumpay na gamit niyang motor. Highway legal na maxi scoot. Aprilia 457 RS. Kala mo nakataob na eh, oh. Sports bike na Aprilia. Dito naman tayo sa mga Vespa motorcycle. Ito yung mga GTS. Ito naman yung GTB. Adventure type na classic scooter. LCD na yung mga gauge. LED na yung mga ilaw. Siyempre ito yung mga pangmalakasang sprint. 150. Mga naka TFT na. Vespa Tech. Kasi ito naman yung mga iGet na S125. Siyempre, mawawala ba ng mga Honda motorcycle dito sa Makina Moto Show? Ito yung mga showcase lang ngayong mga electric vehicle. Ito na nga at nilabas na ng Honda Philippines itong Honda ADB 350. Maxi scoot na datingan ito. Ibang iba siya sa mga Honda ADB 150. Halos kasi laki siya ng X-Max. 330cc na motor, ADB 350. To be announced pa daw yung price. Ito yung specs niya. TFT na rin yung screen niya dito. Ang laki nung profile sa unahan. Big bike na talaga yung datingan nito. Dual shock, parehas nung sa mga ADB 150. Pero ito, mas mahaba. Showa rin. Tapos yung likod, LED na. Tapos yung gulong nito, Metzeler na dual sport 140, 70, 14 inch sa likod. Bali sa unahan naman, 120, 70, 15 inch sa unahan. Nakanisin na caliper na rin. Ito naman yung pinaka gusto kong kulay. Itong black. Trip ko tong kulay nito. Yung combination ng kulay niya, mas bumagay yung gold. Saktong-sakto to, ADB 350. Naka-TFT screen na, oh. Keyless. Parang sa mga XADB. Yun yung feel netong motor na to. Hindi siya parang ADB 150. Ibang-iba mga sir. Showa na rin yung front shock niya. Hindi ko alam kung adjustable. Okay, so ganito yung tsura natin kapag nakasakay tayo dito sa ADB 350. Okay yan, oh. Saktong-sakto lang sa atin. Halos parang ADB 150 lang din yung seat height niya. Singko lang, medyo matigas yung upuan. Pero okay naman. Ganda. Ito na isa sa mga pinakainintay ng mga tao. To be announced pa yung presyo. Honda Hornet 1000cc na motor. Isa sa mga pinakabagong ni-release ngayon ng Honda Philippines, 750,000 pesos. Hindi ka magkakamali dito mga sir. 4-cylinder, 1000cc. Ito naman yung mukha niya. Siyempre, nandito rin yung mga the usual like itong Africa Twin, itong Goldwing. Sana magkaroon tayo ng Honda ADB 350cc. Ito yung isa sa mga pinakagusto ko dito. Okay, nandito naman tayo ngayon sa Suzuki. Tingnan naman natin kung ano lineup nila. Okay na ako dito sa 800cc. Kaso medyo maliit nga lang yung ilaw. Pero pwede mo naman lagyan ng mga external light yan. Kasi yun naman yung 250cc na bistro. 400 SM. Hyper motard. Ito naman yung enduro na version. DRZ 4S. Bali itong mga DRS tsaka yung DRSM, unit reveal pa lang daw to. Hindi pa daw talaga to yung launching ng unit. Ibig sabihin nun, wala pa siyang price. Itong mga 400cc na dirt bike. So abangan natin yan sa Dadar Show YouTube kung ano ba talaga yung magiging presyo nito mga to. And also sana makapag-test ride din tayo nito balang araw. Ito naman yung mga sports touring nila, GSX model 1000cc. At ito naman yung 1000cc na GT naman. Mas sportier lang to compare dito sa sports touring na to. 842. Ito naman yung naked GSX 1000. First time na hindi naglabas ng Desmo na makina yung Ducati. Mukhang ito na yung maliit na version ng Panigale kasi yung malaki yung V4S. Tapos sa Adventure naman, Multistrada, V2 naman yung nilabas nila. So meaning, mas mura na yung maintenance nila, yung cost of ownership mas mura kumpara do sa mga V4. Kasi hindi na siya Desmo engine. Pero malalaman pa rin natin yan kapag tumagal yung ownership ng mga nakakabili. Doon natin malalaman kung ano ba talaga yung magiging experience sila dito sa mga V2 na engine ng Ducati. Bale, ito yung B4 na version ng Panigale. Ayan o, sobrang angas. B4. Nakaakra na rin yung tambucho. Dalawa. Tapos ito naman yung B2. Mas maliit na version ng Panigale. Siyempre, hindi mawawala itong Multistrada B4 RS. B4, tapos yon V2. Bale, ito pala isa sa mga pinakamagandang features ng mga Multistrada, no? Kung mapapansin nyo, 5.7 lang si sir, pero abot na abot niya yung motor.
Bali na-adjust pa yung suspension yan. Sa ngayon, malamang naka-default lang to. Okay, 510 na rider. Bali nakaangat pa yung gulong niyan, ha. Sarap talaga, feeling ko ako si SMB Motovlog. Ganon katibay itong Ducati Multistrada. Ayos! Syempre, nandito rin yung Ducati Monster. And then, ito yung mga na-testing natin, Hyper Motard. Mono RV edition. Nandito rin yung mga pangmalakasang MV Agusta. Tapos ito yung Super Veloce. So, sa mga pangarap nating sports bike. Pakaganda. Libre mga harap, boss. Shout out, Coach Garage. Woo! Ito naman yung parang nila, sports touring. Reparto Course RC. Veloce. Okay guys, sa mga inabangan din natin dito sa Makina Moto Show 2025, itong Spark Pilen 401. Tingnan natin kung ano magiging itsura ng 510 na rider dito. 309,000 pesos lang to. Ano? Maliit lang talaga siya, parang regular na motor lang. Pero parang nakasubsub siya. Parang nasa sportier side siya. Hindi siya... Siguro, lagyan lang natin doon ng mga riser, tapos palitan lang ng side mirror. Bar end, para mas maganda. Adjustable yung compression tsaka rebound. TFT na rin yung screen. Bilog yung ilaw. Okay, siyempre, dito naman tayo sa Team Orange KTM. Woo! Siyempre, tignan natin kung ano bang magiging itsura natin dito sa KTM Duke 390. Pinakabagong model ngayon, 2025. Tignan natin kung ano yung magiging itsura ng 510 na rider dito sa KTM 390. Parang pareho siya ng feels ng Husqvarna Spark Pilen. Pero para sa akin, mas gusto ko yung tindig nito. Saka mas maganda yung yung pagkaka-setup ng configuration ng pagkakaupo. Okay, nilabas na rin ng KTM itong KTM 390 Enduro R. Kung mapapansin nyo na kagad dito, TFT na rin yung screen nyo. Kasi yun naman yung KTM SMCR 390. Ito naman yung Hyper Motard. Lambot din yung clutch, parang katulad din ng mga 390 na motor. Pero ito, mas komportable ito sa akin kasi medyo upright yung position niya. WP rin yung shock niya. 390cc. So highway legal na rin to, makikita na rin natin to sa mga expressway. Napaka-solid. Pero para sa akin, mas solid tong Hyper Motard. Okay, ito naman 390 SMCR. Hyper Motard na version ng KTM ng mga enduro. WP rin yung shock niya. Pero ito, mas mababa to. Okay, ito naman yung 390X. Adventure naman to. Mas marami na siyang controls. Subukan naman natin siya. Sakyan natin. 510 na rider. Tingnan natin dito sa 390 Adventure X. Kitang-kita nyo na kagad yung TFT screen niya. 329,000 pesos. 400cc adventure bike ng KTM. Kasi ito naman, yung pinaka top of the line, KTM 390 Adventure R, 399,000. Pero ito masulit to kasi karayos na siya. Compared dito sa isa na naka-mags lang. Ano? Angas i510 na rider. Dito sa 390 Adventure R, 399,000 pesos. Saktong-sakto lang. Abot naman. Medyo mag-iisip ka dito kung gusto mong bumili ng CF Moto 450 MT. Ito na isa sa mga magiging option mo sa mga susunod. Yan, ganito yung itsura niya. Ang napapansin ko lang dito sa mga nirelease ng KTM tsaka ng mga Husqvarna, ang lalambot ng clutch niya. Okay, 349,000 pesos itong Hyper Motard na version ng KTM SMCR. Napakaangas. 349,000 pesos. Enduro R is 349,000 pesos din. Siyempre, nandito rin yung RC200, yung Duke 200. Okay mga sir, testing naman natin tong CF Moto MT450. Tingnan natin kung ano itsura ko dito sa motor na to. Parang mas malaking tignan pero 400cc lang yung makina. Mapapansin nyo ang napakalambot ng clutch. Okay din, napaka-comfortable rin ng motor na to. Sana matest ride natin to sa mga susunod. Okay, 5.7 na rider naman, Sir Lito Reyes Project. Yan Boss, mas okay ba yan? Kesa sa Multistrada. Ito pa yung 4-cylinder na 500cc na Boom 500 SR. Pero mura lang siya kasi CF Moto.
Quality rin naman to, na 4-cylinder, 500cc na motor. Meron na rin palang kasamang stabilizer to. To, bukod dun sa TFT screen niya. Napakalambot talaga ng clutch ng mga CF Moto. Hindi ko lang alam kung ganito rin ba to kapag tumakbo na. Quality yung mga materials talaga ng CF Moto. Isa talaga to sa mga option ko sa pagbili ng big bike dati. Pero siguro sa mga susunod na model siguro, pwede natin i-consider to. Okay, ito pa isang inabangan ko dito. NK675, 3-cylinder, 675cc na motor ng CF Moto. Naka-quick shifter na rin to. Napakalambot talaga ng mga clutch ng mga CF Moto, no? Ewan ko kung pagka tumatakbo ba to, kung ganito pa rin ba tong kalambot. 409,900 pesos, 3-cylinder. Sigurado napakaganda ng tunog nito kapag pinalitan mo ng muffler. Yon, bali nilabas din pala nila dito yung mga bago nilang X300 na Lambretta. So magkakaroon pala tayo ng video nito, mga nakasetup na gawa ng AGM scooter. So abangan nyo mga sir. Okay, ito pala X200. Halos kaparehas lang din ng X300. So ito X300. Tapos ito X200. So iisa lang yung kahan nila. Ang pinagkaiba lang nila makina. So kung ako pa tatanungin mo, ako ang pipiliin ko dito yung X200. Ang kailangan mo lang naman is yung looks. Ang X200, ang SRP niya is 296,000. No? 296,000 yung SRP ng X200. Samantalang ito naman is 360 to 380,000 pesos. 100k din yung diferensya niya, no? Malaki pag-isipan niya kung magbe-Vespa kayo, mga sir. Kasi yung Vespa, maganda na yung community ng Vespa, pero pagdating naman dito sa Lambretta, ibang-iba ka dito, mga sir. So ayan yung GT. 300 GT Lambretta. Ano makikita nyo dito sa ano niya? Emblem. GT nakalagay. Okay, ito naman yung maaangas na cruiser ng Benda motorcycle. Angas na ito, 700cc. BD motor. Oh, ang grabe yung gulong, oh. Ang lapad, oh. Parang Jabel. Grabe to, mga sir. Ito nakikita nyo na to. Ito na yung frame nyo. Nakikita nyo na to. Ito na yung frame nyo. Nakikita nyo na to. Ito na yung frame nyo. Hindi na siya ano. Nakikita nyo na to. Ito na yung frame nyo. Nakikita nyo na to. Ito na yung frame nyo. Nakikita nyo na to. Ito na yung frame nyo. Hindi na siya ano. Nakikita nyo na to. Ito na yung frame nyo. Nakikita nyo na to. Ito na yung frame nyo. Okay, ito naman ang Cruisim 400. 400cc na scooter ng SYM. Angas, oh. TCS, liquid cooled. 400cc. 4-stroke, 4-valve. Single cylinder. 316,000. Ito naman, dito naman tayo sa Triumph motorcycle, syempre. Ito naman, yung Scrambler 400X. Tetestingin ni Sir Lito Press Project 5.7 height na rider. 400cc lang yan. Pero magaang, no? Okay na okay. Masaya ako dyan sa motor na yan. Pero chill ride lang yan. Syempre, meron sila dito mga display na speed triple, street triple, tsaka Daytona 660. Okay, nandito rin pala KLR Kawasaki, KLR 650. Ito yung isa sa mga pinakamabigat na motor na alam ko. Medyo malaki to sa ara sa 650cc. Para siyang Desert X. Single cylinder. Ito yung mga pangsundalo. Nilabas din ng Kawasaki ngayong 2025. Okay, ito pala. Ito, isa sa mga solid na motor ngayon ng Hero Motorcycle. Ito 200cc tong enduro bike na to eh. Solid na tong pang trail. Okay, 140,000 pesos tong mga enduro bikes na to. So, solid na solid to kung gagawin mo lang talagang pangwalwalan. Sa 140 pesos, di ka namang hihinayang madurog tong motor na to. Pero talagang pinandudurog talaga ng mga Bombay ito sa INC. Sa ngayon, ito talaga yung mga napupusuhan kong motor dito. Walang kaarte-arte tong Hero Motorcycle na to. Napakalambot din ng clutch. Yon, medyo makitid lang yung sa tangke niya. Abot na abot ko. 140,000, 200cc na enduro adventure bike. Okay mga sir, tapusin na muna natin itong vlog natin dito sa Makina Moto Show 2025. So ang pinakamagandang motor na nakita ko pala dito is itong KTM SMC R. Yung ADB na 350 ng Honda, yung $125 ng Kymco,
And also, yung sa Hero Motorcycle, yung 250cc na X-Pulse. Sa 140 pesos, napakasulit na mga sir. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Ano pang inaantay nyo? Hanggang sa mga susunod na mga video, motovlog. Yes!